So yan, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, mainit pa rin po na usapin ngayon yung nangyari po nung nakarang araw sa West Philippine Sea na binangga po ng China militia vessel at saka ng Philippine Coast Guard yung mga barko po ng Pilipinas na nagkakandak lang po ng resupply mission doon po sa Ayungin Shoal kung saan nga po nandun yung BRP Sierra Madre. Okay. So mga kababayan, meron pong revelasyon ngayon. At ipapakita ko po sa inyo yung video. Meron pong revelasyon ngayon na si dating Pangulong Duterte ay umamin na yung banggaan pala na nangyari sa West Philippine Sea ay hindi lang pala yan nangyari sa panahon po ngayon ni PBBM. Nangyari na rin po pala yan noong panahon po na presidente itong si dating Pangulong Maudigs, si Duterte. So ang tanong kasi natin dito mga kababayan, nangyari na pala yan noong panahon ni Duterte. Bakit tinago sa sambayan ng Pilipino? I just don't really get the point. Nakakainis, nakakaasar po talaga. Na malaman po natin ngayon na matagal na palang nangyayari yan, yung banggaan po na yan. At tinago po yan sa mga Pilipino. Siyempre, ang una nating tanong dito, anong intensyon? Bakit ganon? Bakit niya ginawa yun? Okay mga kababayan, no? Para hindi na po ako maingay, panoorin po natin yung video na mismong pag-amin ni dating Pangulong Duterte na nagkaroon na rin po pala ng banggaan ng barko sa pagitan nga po ng China at ng Pilipinas nung panahon niya. At dito mga kababayan, dito po sa video na ipapapanood po natin is parang kinukundina or hindi siya pabor sa ginagawa po ngayon ng ating presidente na si PBBM na i-inform po yung mga tao. Okay, para mas malinaw po, si dating Pangulong Maudigs na lang po yung pakinggan po natin para hindi na ako maingay. So ito po yung video. And this has been going on since time immemorial. Hindi lang sa panahon ni Marcos ngayon, panahon ko. May bungguan na talaga dito, near collision or mishap dito. Somewhere, bangka, bunggo, whatever. Teka lang puputulin ko lang So mga kababayan, sa simula pa lang, inamin na po ni dating Pangulong Duterte na nung panahon niya ay may banggaan na nangyari. So malinaw, sinabi niya yan dito. So ang gawin po ngayon natin mga ka-Streetwise, panoorin po natin ng medyo buo itong video po na to kasi medyo inedit ko siya para hindi po ako makaparik ng SMNI. Pero siguro baka mamaya sa live stream po natin, baka ipapanood ko po sa inyo ito ng buo. Okay, kasi ano lang to pang-uploads lang kasi ito. At syempre mga ka-Streetwise, sagutin po natin itong sinasabi nga po ni dating Pangulong Duterte about nga po sa pamamaraan ni PBBM ngayon, about nga po sa pag-i-inform sa mga tao sa totoong nangyari nga po dyan sa West Philippine Sea. Okay? Sige, panoorin ulit natin, no? And this has been going on since time immemorial. Hindi lang sa panahon ni Marcos ngayon, panahon ko. May bungguan na talaga dito, near collision or mishap dito. Somewhere, bangka, bunggo, whatever. Ito ay dahil meron tayong controversy. Alitan, to say the least, kakainisan. Hindi ito nadadala ng day-to-day mishaps. Alam mo, araw-araw ito nababasa natin. Araw-araw, every time I think I come up here to talk about in this program, nandito talaga itong issue na itong West Philippine Sea. It cannot be resolved. May daanan tayo. So, there are the parameters where we can travel, we can pass by and travel along these contested areas. Talagang magkakaroon ng ano yan. Dito, paglakad mo, you sail in this area, suddenly this ship will appear in the horizon and it would maybe cause a near collision. Hindi ito nag-iiba. Talagang ganito itong alitan na ito. It cannot be solved by just publishing every incident every day or shout to the world that there is something wrong every time there is a near collision or a collision or something that is a source of trouble. Alam natin, nagbubuluhan lang tayo dito. China, pati ang Pilipinas. Bahala na kayo dyan. Kayong malalaking, iwan naman ninyo kami. So this will remain to be a perennial problem. Unless there is really an intention, well-intentioned, maybe exchange of dialogue
that would end any formal talks of how to go about treating each other, kasi contested area man kaya ito, then there will be a code of conduct. So the code of conduct, we should set the parameters of where we can travel, where we can sail north going to south and south going to west, na merong sufficient guidelines, sufficient parameters, and sufficient warnings if we intrude into or violate the rules that we abide by in a formal talk. Ayan mga ka-streetwise, so malinaw na. So nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, nangyayari na po yung bungguan, yun nga lang po, hindi po ina-aware yung sambayan ng Pilipino. At sinabi rin po ni dating Pangulong Mau Diggs dito po sa video po na to, na hindi daw po mariresolba itong problema po natin sa West Philippine Sea, especially po sa China, ng araw-arawin daw po yung pag-inform sa mga tao at saka sa buong mundo yung nangyayari pong collision or kaguluhan sa West Philippine Sea. So in short mga kababayan, hindi po naniniwala si dating Pangulong Duterte na kapag in-inform po ng gobyerno ang mga Pilipino at yung buong mundo sa totoong nangyayari po sa West Philippine Sea, hindi siya naniniwala na mariresolba po yan. Ayun ang sabi niya. O replay nyo na lang kung hindi nyo nakuha yon. Pero sinabi niya yan sa video po na yan. At ang sinabi rin po ni dating Pangulong Duterte, mariresolba lang din po yan, yung sigalot po na yan sa West Philippine Sea sa pamamagitan lang daw po ng Code of Conduct. Yan, Code of Conduct of the Sea na China mismo ang magiging pinakamalaking ambag sa mga rules na gagawin. At saka yung sinabi rin kabulsitan ni dating Pangulong Duterte dito, contested area daw po yan. Actually, hindi po contested area yan. Sa atin po yan. Ganito po katanga yung mga DDS. Ganito po katanga yung mga naniniwala sa narrative po ng pro-China at saka ng mga Duterte. Na contested area daw po yan. Hindi po yan contested area. Sa atin po yan. Kinukuha po natin yung sa atin. Kasi pag sinabi mong contested area yan, pinaglalabanan pa yan, pinag-aagawan pa yan. Hindi na po pinag-aagawan yan. Kinukuha na po natin yung dapat po sa atin. Okay. So ngayon mga ka-streetwise, no? So ngayon malinaw na po mga kababayan kung bakit po wala pong binabalita sa West Philippine Sea, kung bakit wala pong binabalita sa mga nangyayari po sa West Philippine Sea noong panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, kasi hindi daw po siya naniniwala na mariresolba yan sa ganyan. Okay. So ngayon puntahan po natin yung pinakagusto nga po ni dating Pangulong Duterte na masasolve lang daw po ang problema na yan sa pamamagitan lang daw po ng pakikipag-usap at especially daw po itong Code of Conduct of the Sea. Okay, meron po akong nakitang website po dito mga ka-streetwise, actually isa itong independent website. At dito po sinabi po dito kung ano ba talaga ang pinakagusto po ng China pagdating nga po dyan sa Code of Conduct of the Sea. Na ito'y pinupush ngayon ng China, tandaan nyo mga kababayan, no, sa mga hindi lang po nakakaalam, itong COC po na to, itong Code of Conduct of the Sea, ito po yung gustong mangyari ng China, na makipag-usap po yung China at saka yung buong ASEAN countries para pagkaroon po tayo ng rules and regulations sa South China Sea or West Philippine Sea po sa parte natin. So ayan po ang gusto po ni dating Pangulong Duterte. So mga ka-streetwise, dito po sa website po ng 9-line, dito po pinakita kung ano ba yung pinakamotibo po ng China about sa Code of Conduct. So itong 9-line website po na to, ito po ay isang is entirely independent and stands behind liberal international values. So independent po ito. At dito po nila pinakita kung ano ba talaga yung pinakamotibo po ng COC, ng Code of Conduct po na yan. So ang sabi nga po dito, no, basahin natin to dito, no? Okay. China did not demonstrate a genuine commitment to the Code of Conduct until after Arbitral Tribunal Award in 2016, which declared that Beijing claims based on 9-line covering 80% of the South China Sea were invalid and lacking legal basis. Okay mga ka-streetwise. So ang ibig sabihin nito mga kababayan, nung sa simula po talaga, wala po talagang pakialam itong China sa Code of Conduct po na yan. Pero nung nangyari nga po itong arbitral ruling po ng UNCLOS noong 2016 at sinabi po ng UNCLOS na ay, wala kayong claims dyan. Mga bobo kayo mga Chinese. hindi naman ganun. Pero parang ganun na rin.
So ganun po yung sinabi po ng UNCLOS noon, na wala kayong claims dyan, wala kayong karapatan dyan sa sinasabi ninyong 9-dash line po na yan. So doon na po gumawa po ng hakbangin itong China para i-push yung COC, yung Code of Conduct. Isipin niyo mga kababayan, di ba? Ganyan po talaga kabuli itong China po na to. Okay. So continue pa natin, no? Kasi meron ako mga nakita ditong medyo interesting. Okay, so ang sabi pa dito, China is persistent in seeking recognition of its claims within 9-dash line and actively encourage other parties to acknowledge them. As part of this effort, Beijing proposes that oil and gas development projects in the South China Sea should exclusively involve the countries bordering the South China Sea. This aligns with Beijing's long-standing stance urging the claimant countries in the South China Sea to cooperate with China in exploring energy resources in the contested area. Okay. So mga kababayan, kung matutuloy po itong Code of Conduct po na to na gusto rin po ng China at saka pinapaboran din po ni dating Pangulong Duterte, ang gusto po ng China, kung meron pong natural resources dyan po sa loob po ng South China Sea at even po sa loob po ng West Philippine Sea, hindi pwede na hindi kasali yung China. So dapat palaging partner natin yung China. For example lang, no, kunwari si Duterte pa rin yung presidente ngayon at natuloy po itong 9-dash line po na to. So kunwari meron tayong nakita na natural gas dyan po sa Reed Bank. So ang gusto po ng Code of Conduct na pinamumunuan nga po ng China na sundin po ng buong ASEAN countries is dapat, ang kapartner po natin dito dapat China rin. So isipin nyo mga kababayan. So paano pala kunwari, kung ayaw natin kapartner yung China, so wala tayong magagawa kasi nakapirma po tayo sa Code of Conduct of the Sea ng South China Sea. So ganun kasi mangyayari ng mga kababayan, matatrap po tayo sa gusto po ng China. So kabulsitan po itong suggestion ni dating Pangulong Mau Diggs at hindi lang po yan mga kababayan, no, continue pa natin. Other issues that created this agreement involves the action of the prohibited under the Code of Conduct. China does not want Southeast Asian countries to conduct joint military exercises in the South China Sea with navies of countries outside the region. Most of the ASEAN members states object to those provisions and emphasize their maritime rights under UNCLOS. Okay. So malinaw din po mga kababayan dito po sa website po na to na kapag natuloy po itong gusto nga po ni dating Pangulong Duterte na wala naman siyang karapatan, di ba? Pero kung matuloy nga po itong Code of Conduct of the Sea, na ito nga po pinupush nga po ng China na sundin po ng buong ASEAN countries, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng joint military exercises sa ibang bansa. Dapat sa ASEAN countries lang. Like Indonesia, Malaysia, Thailand, dyan lang. Pero for example, pag gusto po ng Pilipinas na magkaroon po tayo ng joint military exercises dyan po sa West Philippine Sea, together with Australia, with America, with Japan, kasi yung Japan hindi nakasama sa ano yan sa ASEAN countries yan 'Di ba? With the EU, hindi po pwede. So ang ibig sabihin nun mga ka-streetwise, matatrap po tayo dito po sa gusto po ng China at saka sa gusto rin po ni dating Pangulong Duterte na Code of Conduct of the Sea sa South China Sea. So palpak. Mga kababayan kasi, ang pinupunto ko lang dito, wag nang mangialam si Duterte. Tapos na yung termino niya. Kaya pala malakas ang loob ng China na bungguin po tayo sa mismong teritoryo po natin. Ang malinaw na po ang lahat. Kasi nga po, nangyari na po pala yan nung panahon po ni dating Pangulong Duterte, pero pinabayaan niya lang. Iyon. So ano pa yung hindi natin alam? Kasi mga kababayan, di ba, nung naging presidente nga po si PBBM, ang dami na po nating nalaman na nangyayari sa loob po ng West Philippine Sea na hindi po natin alam. So ngayon, lumalabas na po ang katotohanan. So ang tanong natin dito, ano pa yung hindi natin alam? Meron bang namatay na sundalo na Pilipino sa West Philippine Sea? Hindi natin alam yon. Malay natin, wag naman po sana. Malay natin, baka nangyari nga yun nga lang tinago. Pero wag naman po sana. Okay? So yun lang po mga ka-streetwise, no? So kayo po, ano pong masasabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni dating Pangulong Duterte na yung banggaan pala na nangyari po sa West Philippine Sea na nangyari nung panahon niya ay tinago po sa mga Pilipino. At ngayon, ang gusto pa nga ni dating Pangulong Duterte ay sumunod po tayo sa gusto ng China, especially po dito sa Code of Conduct sa South China Sea. Yun lang po.
So paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Babush!